tendency lalaki ang na-stroke. Pag na-stroke na yung pasyente, may peklat ka na sa brain. Kaya nga importante sa amin yung sana hindi ka na ma-stroke. Parang sila ano yan? Si Doc N. Doc N, no? Ano yan? Yang naka-blue? Oo, si Doc N yan. Oo. Hi, Doc! Good morning! Oh! Kayo, anong ginagawa niyo dito, Doc? Papunta kami ng ano? Papahangin, hindi. Gahanap ng tricycle. Anyari, Doc? Kasama ko si Eric, yung driver. Sakyan niya, Doc! Ayun, indisposed. Doc, saan ba kayo papunta? Ay, Doc, si ano pala? Naalala mo? Si Mark? Opo, Doc. Si Matt? Oo. Hi, Doc. Oh, ano ginagawa niyo? Wala, Doc. Papa Mats, ano ginagawa mo? May pupuntahan lang kami, Doc. Ano Tapos ka yung mag-vlog kayo? papunta na rin dun, Doc. Tapos may kinover kaming basketball, Doc. Ganyan. Kayo, Doc, saan kayo papunta? Sa hospital, may emergency. Saan, Doc? May call lang ako referral. Saan, Doc? Si UDMC. Tara, Doc. Papunta kami dun. Sabay mo ako? Oo, tara, Doc. Sabay na Okay lang ba sa inyo, Doc? Oo naman. Sabi ka na rin. Tara. Sabay na kami. Sabay Okay, na. Doc. Tara, Doc. Seatbelt. Bakit, Doc? Ano nangyari sa sakyan nyo? Wala na stroke eh. Na-stroke yan. Stroke. Stroke na naman. Ay, ano pala si Doc? Pero ito yung stroke na hindi ko alam gamutin ha. Si Eric nang bahala doon. Si Doc Eric. Si Doc Eric ng Doc sasakyan. Eric. Oo nga pala, Doc. Neurologist pala si Doc. Doc, Oo. matanong lang pala kita, Doc, regarding sa stroke na yan. Oo. Doc, ano ba yung cause ng stroke? Una-muna, syempre brain yan ha. Kasi baka akalain ng mga ibang tao, akala nila like sa mga movies, minsan heart, Oo, stroke pero nakaganong sa dibdib. So hindi, brain attack. Atake sa utak. So bakit nagka-stroke? Dalawa kasing klase yan eh, Papa Mats. Yung una, nagpara na ugat. Hindi nadaluyan ng dugo. No? Pag hindi nadaluyan ng dugo, ng kahit starting 5 minuto onwards, pwedeng magkaroon ng paninira yung brain cells mo, injury. Yung pangalawa, pumutok naman yung ugat, nagdugo naman yung brain mo. Yung dugo sa loob, pwede rin yung dugo, pumalot sa labas. So, dalawang klase yan. Yun ang pinanggagalingan ng stroke. Brain attack. Yun, matindi yun. Ay, dami pa naman ngayong ganun. Doc, Kakapasko lang. ang stroke pa, Doc, anong age ba? Anong age bracket ba umaatake or nagkakaroon ng or na-stroke ang isang tao? Nung nagte-training ako mga bata, mga matatanda, yung mga usually mga 60 above. Pero ngayon, busy at shift, mga bata, minsan ang youngest ko 18. Oo, Oo, so grabe sa hindi na exempted porket bata ka, yung okay ka, ay pwede ako kumain ito, bata, hindi pa rin. So walang age group yan. Doc, ano ba yan? Yung stroke na ba yan? Ano yan? Namamana yan or nakukuha sa ano ba yan, Doc? Paano ba yung stroke na yan? Hindi naman namamana per se kasi depende rin yan sa pamumuhay mo lifestyle. Meron mga risk factors, no? May mga pasyente may mga mas mataas yung risk, mababa ang risk. So depende lang yan kung ano yung risk factors na meron ka. May mga risk factors na hindi mo na ma-change katulad ng lahi nyo, diabetic, talagang lahat sa angkan mo, high blood, may predisposition kang mag-develop ng mga ganon. Pero, tsaka tumatanda, no? Sumisikip ang ugat natin pag tumatanda. Meron ding mga yung makokontrol mo ng risk factors katulad ng paninigarilyo, hindi ka uminom ng gamot, cholesterol level mo mataas, uric acid mataas, kasi ibig sabihin nakikita yun sa diet mo. Diabetic ka, uncontrolled, high blood. So yun yung mga mostly risk factors na nakikita pag most prone ka ma-stroke. Yung yung alam mo bang napaka-importante na ngayon ng sedentary. Pag sedentary ka, ibig sabihin hindi ka talaga palakilos. Oh. Kaya kanina, balak na namin maglakad papuntang hospital. Exercise yung sana, Doc, na antala Kasi pala. mainit. No? So, hindi pwede. So, kasalanan pa pala namin, Doc, na naisakay namin. Oo nga, no? Hindi, joke lang, Pwede Doc. lang. Doc, anyways, balik tayo sa topic na stroke. Nasabi nyo kanina sa wala ng age bracket ngayon ang hindi porket bata, hindi ka na may stroke. How about, Doc, sa ano ang mas prone sa stroke, babae or lalaki? Ganyan.
Medyo may contention din yan, no? Actually, depende rin yan sa, may mga statistics na mas prone daw ang lalaki, mas prone ang lalaki kasi ganun, pero meron ding sinasabi kasi nga, mas maraming tendency na magkaroon ng bisyo yung lalaki kaysa sa babae. Mas marami sana. Oo, mas maraming tendency lalaki ang na-stroke. More likely ang mga lalaki, more likely mas na-stroke kaysa sa babae. Tapos ito, Dok, di ba alam naman natin, Dok, na parang mas malakas ang katawan ng lalaki kaysa sa babae. Pag tinamaan ng stroke ang babae or pag tinamaan ng stroke naman ang lalaki, meron bang difference? Parang mas magsusurvive ang lalaki na stroke, mga ganyan. Meron bang ganun, Dok? Actually, more of individual, depende sa tao yan, sa pasyente. Hindi mo masabi. Depende kasi sa una muna, depende sa physiology, anong ugat ba yung natamaan. So kung maliit naman yung ugat, kasi hodang babae, lalaki ka, hindi naman yung gender doon. Walang factor yung gender. It's more of yung ugat na natamaan. Branch lang ba o main na artery? Pag main artery, yun yung nakikita mo talagang grabe yung disability. Pero alagain, gano'n. Pero pag mga branches lang, mild stroke, nare-recover naman sila. Isa pa, kung masipag yung pasyente talagang mag-follow up, magsumunod sa mga prescription niya, sa mga rehab sessions, mas magre-recover yun kaysa yung hindi gustong mag-rehab. Rehab kasi ang importante after the stroke. Dok, ano yan? Pag yung, for example, yun nga, nagkaroon ka ng disability tapos may chance na mag-recover ka. Mga ilang months, years ang aabutin bago ka talaga makabalik doon sa dating normal state mo doon? Ang usual recovery sa stroke, mga 3 months. So, dapat within 3 months, medyo makuha mo na yung dati mong functioning. Ma-attain mo sana. No? Yun yung sinasabi ko sa mga pasyente ko, 3 months, merit 3 months tayo. Kasi kadalasan, after 3 months, nagpa-plateau na. Ibig sabihin, kung anong functioning mo ng 3 months, more likely, yun na yun. Yun na yung magiging disability mo na kung may natitira ka pag disability, yun na yun. Mag-improve ka man, bahagya na lang. Pero usually, yung exponential improvement mo, yung 3 months na yun. Yung first 3 months mo from the stroke. Kaya dapat, ka sa follow-up, masipag ka sa rehab session, masipag ka, gano'n. Ganun siya. So you're saying, Doc, na kapag, for example, may mga kakilala kasi akong mga stroke, nakapag-survive sa stroke. Pero nagkaroon na ng parang speech defect, ganyan. Taon na yung Doc, pero tuloy-tuloy pa rin sila sa gamutan. So, sinasabi nyo na yung pananalita niya, ganun na? Ganun or na. may Kasi chance? ang dami kong nakukuha kayo. Ganito kasi yan, no? Pag na-stroke na yung pasyente, may peklat ka na sa brain. Hindi mo na matanggal yun. Okay. So dahil may peklat ka na sa brain, meron kang disability because of that peklat. Hindi mo na ma-reverse yun. Yung gamot na binibigay usually natin is para hindi ka ma-stroke ulit. Stroke prevention ang goal. Ngayon, yung ugat, hindi kasi kung hindi na-reverse yung stroke mo, no, hindi na-reverse, nandun na, nagbara yung ugat mo halimbawa, o pumutok, after ng stroke, may magpepeklat na yon, hindi mo na kumbaga yung utak mo, hindi na magamit yung portion na yon, yung functioning ng utak mo, na kompromiso yung part na yon, kasi ang utak parang mapa yan eh. So kung natamaan ka kunyari sa language area, sa speech area, katulad ng kaibigan mo yun, natamaan siguro siya sa speech area, kaya ganun yung pagsasalita niya, hindi na makabalik. Kaya nga importante sa amin yung sana hindi ka na ma-stroke ulit. Or mabilis ka sana na-reverse yung stroke mo kung maaaring ma-reverse. Yun yung importante, makapunta ka agad sa ospital. Diba? Acute stroke ready hospital, importante. Kasi hindi lahat ng hospital nagtitreat eh. Hindi lahat ng hospital may brain attack team na nakaantabay at mabilisan na nag-a-attend sa stroke kasi mabilis yan. Alam mo bang 4.5 hours lang ang meron kami to reverse a stroke? 4.5 hours, Doc, kailangan? Oo. Pag lumampas ka doon, ang sinasabi ko sa pasyente, kunyari 6 o'clock ka na nagkaroon ng sintomas, 10:30 lang ang deadline namin. 10:31 hindi namin mabigay yung gamot. May gamot kasi na pwede naming mabigay. Isang dose lang naman yun. Clotbuster drug. Alteplase ang tawag. So, pwede namin ibigay yun kung maaga nakarating ang pasyente. Kung yung stroke niya ay nagbarang ugat.
Oh. Hindi yung pumutok ha, kasi kung pumutok na agad, syempre hindi pwede ibigay yung pampalab mo. Tanong lang, nasabi mo na rin lang yung ganyan. 4.5, Dok, no? Tama? 4.5 4.5. Dok, ano ba yung mga symptoms na kailangan. ano yung mga symptoms na mararamdaman ganyan pag stroke na pala ganyan? Paano may malalaman? ano kami niyan, may acronym kami para mabilis maintindihan. B-FAST. Ano yung BFAST? B-E-F-A-S-T. B-balance. Pag may imbalance ka, medyo patumba-tumba ka, balance. Basta may problema ka sa balance, kung ano pa man yan, until proven otherwise. Kasi hindi mo naman malalaman yan, doktor lang makakaalam, kami lang makakaalam kung stroke ba talaga o hindi. Kasi mamaya, lasing-lasing naman siya, kaya na patumba-tumba. Pag na-experience mo na rin yung dati. Yung balance, Dok, may utang pa kasi ako, Dok, nagulat ako, kinabahan. Exempted yun. Kinabahan ako sa balance, Dok, Hindi grabe. yung stroke. Okay, Dok. Yung balance sa... sa bangko. Iba yun. Sorry, Dok. Okay. So, balance. Kinabahan ako bigla. Ice. Ice. Oo. Pag medyo bigla ka. Kasi sabi natin dito, Gerald, biglaan Kasi baka naman dati nanduling yung... Grabe naman. Iba naman yun. Okay, Dok. Naduling ka o bigla kang naglabo ang paningin, nawalan ka ng vision, lalo na isang mata lang. Tapos nagduling, yung pasyente nag-double vision, baka stroke. F, face. Okay, hindi pantay. Okay, hindi natin sinasabi dito yung mga nagpa-botox. Baka naman tanungin mo muna, baka naman nagpa-botox na kailangan magpa-botox ulit, no? Kasi minsan hindi equal So, kailangan may ganung history din. Pero, hindi equal. Pag pinangiti mo, ngiwi yung isa, ganon. So, pag isang side ng face mo, ngiwi o mahina, pwedeng stroke. A-arm. Arm. So, pag pinaangat mo yung kamay ng pasyente, hindi niya may angat yung isa o bumabagsak tong isa, pwedeng stroke. So, S-speech, yung sinasabi mo sa akin. Speech. Oo. Bigdal. Bigdal ba tawag? Bigdal sa Ilocano, Bigdal. Dok. So, yun. Hindi niya masyadong maano yung mga salita niya, hindi malinaw. Tapos, minsan din, pag tinanong mo, hindi niya masagot ikaw. Speech pa rin. Hindi tama yung sagot niya sa'yo. Anong ilang taong ka na, hindi niya masagot. Or nasaan tayo, hindi niya masagot. Baka stroke. Yung T, time. Pumunta ka na sa acute stroke ready hospital. Ideally within an hour. Ang problema lang natin yung downstream no? Oo, Dok. Ang problema yung downstream. Pero kung ano po yun, kaya nga importante na makapunta ka agad sa acute stroke ready hospital, no? Kasi ini-stress natin dito, hindi naman sa kung tingin mong stroke lang naman ang pinag-uusapan pag stroke symptoms yan. Ang totoo niyan sa ibang bansa, binabypass talaga yung mga ibang hospitals na hindi acute stroke ready kasi magtatagal ka pa dun Dapat ma-CT scan ka agad pagdating. Oo. So, kailangan mabilis ang action. Pagdating ma-CT scan ka, ma-assess agad kung pwede kang yung stroke na pwedeng ma-reverse. Yung stroke kasi hindi ma-reverse. Pero yon sayang kasi pinakamarami kasi yung mga stroke. Ang dami na naming nagawan yan dito. Mga pasyente, maaga sila nakarating. As in, back to wala kang disability. Maaring back to normal ka. Ganon. Hindi talagang maganda pag yung aware ka talaga. Awareness ng kapamilya, ng kasama mo. Awareness mo rin. Tapos awareness na yun nga, diretso sana sa stroke ready. Kasi like yun nga ang problema lang sa downstream mo. Pero kung kunyari 3 hours away, may oras pa kami Minsan nga, 30 minutes na lang naiiwan, nahahabol pa namin. Yun ang maganda pag stroke ready ang hospital. Oo, ganun talaga mabilisan yan. Pagka ganun, umiikot na yung puwet namin dyan. Pag tinawag, mukhang stroke. Ngayon, may mga dinadala, hindi naman pala stroke. Okay lang. At least nalaman mo, di ba? Oo, Dok. Kaysa katulad noon dati nung nagtitraining ako, tawag sa'yo, nagmamanhid daw yung kuko niya. O yung kuko niyang ganyan, isa lang. Hindi naman stroke yun, pero hindi siya sure Okay lang. Okay lang, at least Kasi, di ba, Dok? katulad mo, di ba, ikaw? Ako, Dok, di ba yung sakit ba dati? Maiisip mo na may nangyayari sa'yo, di ba? Anxiety, panic attack. Yun pala, kailangan mo brown bag. Parang parehas din lang kasi, Dok Parang minsan pa nga, Dok, mamamanhid yung kamay mo, ganyan. Kasi nakakatakot, papalpitate ka, ganyan. Akala ko dati na-stroke na ako. Oo nga, Buti ikaw na may lang experience ka rin Oo, pala, Dok, na ikwento mo. Ganun yun. Dok, nga pala,
yung sabi natin na pag mga ganyang stroke na talaga, pag determine na nila na stroke, itakbo na sa hospital na stroke ready. Iba-bypass na rin ba, Doc? Yung, di ba, Doc, sa process? Hindi naman sa ano, yun namang lang stroke. So siguro kung hindi naman stroke, pwede namang magpa-check up sa mga hospitals ulit. Yun lang mga acute stroke. Kasi ini-stress, hindi naman sa ano, kasi life and death yan eh. Oo, Doc. Disability rin yan eh. Kumbaga, kapag na-stroke ka, stroke pala yon, hindi natin, marami kasi ako nahihinayang ako sa mga pasyente. Minsan, nakikita ko, kompleto na yung stroke, hindi na reverse. Kasi nagtagal pa sila, halimbawa sa isang lugar, o natulog muna, pinabukas pa, hindi na ma-reverse. So may disability na ngayon, yung pasyente, hindi mo na yun mababalik. Sayang. Tsaka bawat stroke mo, tumatanda yung brain mo eh. Parang tumatanda, napapabilis yung pagtanda ng katawan mo. So, sayang naman kung pwede namang i-reverse. Laki rin talaga ng importance na aware ka no sa mga ganyang Yun stroke talagang na yan, no? importante. Tapos Doc, ang daming mga may mga hospital, mga iba nga Doc, sinasabi na emergency na nga, tatanong-tanong pa kung ano yung pangalan, ganyan, birthday. Pag stroke ba talaga, pag stroke Doc, tapos iba-bypass na rin ba yung process na yun muna? Well, ay maganda. Siyempre, konting haba or siguro nasa ospital na rin yun. Yung mabilisan, efficient ka kasi siyempre kailangan mo i-enter yung pangalan ng pasyente, yung age niya para lang preliminary. Pero yung alam mo yung yung mabilisan lahat. Paspas ka lahat dapat. Kasi nga life and death yan eh. Hindi mo rin alam, hindi lang din life and death, life, death and disability. Diba? Oo. Ganun siya eh. So, ako lang, kasi iniisip ko kung kaanak ko yun, kung ikaw yun, syempre gusto mo rin kahit pa paano ma-reverse mo. Diba? Or sana wala siyang disability after. Yun yung nakakalungkot. Diba ang heart attack, pa na heart attack ka, normal pa itsura mo eh. Oo, Doc. Yung loob lang ng puso mo, parang madali ako mapagod, masakit din. Pero pag stroke, kitang-kita mo talaga na umpisa pa lang may disability na yung tao na stroke. Pero ito lang napansin ko lang dito. May stigma. Porket na-stroke na, wala na yan, na-stroke na yan. Tama, Ay, Doc. hindi. Yung iba pa siya, wala na yan, nakala ko patay. Binabalita na nga sa bayan nila, wala na raw. Siglit lang, hindi po. Gumagawa na ng Ganun dito. Gumagawa na ng Doc. Okay naman dito. Gumagawa na ng Imtolda. Umiika-ika pa lang eh. Hindi kasi alam mo bang may neuroplasticity? Anong Papa neuroplasticity? Mats. Ano yun, Doc? Neuroplasticity, plastic ang brain. Oh? Ibig sabihin, ang brain pwedeng mag-rewire, mag-recover after a stroke or any injury. Pero mahal, Doc. Hindi, that's a natural process ng katawan natin. Binigyan ng Diyos yan. Binigyan ng Diyos na proseso. Nung nag-aaral ako ng medisina, walang ganyang concept. Pag sinabing stroke, ay wala na yan. Stroke na yan. Kaya nga dapat hindi ma-stroke. Pero, years later, nakita, kasi naging modern na yung medicine, nakita nila, ay, nagre-recover para ang brain cells, na mahanap siya ng paraan, yung synapses, yung pathways, kung nagko-connect ulit yung brain, pag binigyan mo siya ng stimulation, pwedeng mag-reconnect ang utak, pwedeng ma-stimulate mo yung mga areas na na-injure. Kaya yun yung essence ng 3 months after, paspasin mo yung rehab, para naman mabuhay uli yung connection na yun. Magre-recover. Kunyari, may bridge. Pag naputol yung connection ng brain, gagawa ulit ng bagong bridge yung brain mo. Dok, wala ba tayong drug na, for example, unlike sa mga gamot, sa polio, di ba ang polio, Dok, habang bata ka pa lang, may tinutusok sa'yo para hindi ka Oo. magka-polio. Oo. Meron ba tayong gamot, Dok, na Hindi ka ma-stroke. hindi ka ma-stroke, ganyan? I mean, Wala. hindi yung hintayin mo muna ma-stroke ka, yung walang ganun, Wala. Dok. Kasi isang factor is aging. Easy. Kasama, sa lahat tayo actually, if you think about it, lahat tayo may risk ma-stroke eh. Mas mataas lang yung risk ng iba kaysa sa iba. Kumbaga ikaw, huwag mo nang pataasin yung risk mo. Ay, tama. Ito yung mga bagay na huwag mo pataasin. Diba? Grado na lang pataasin mo. Sabihin mo sa estudyante. Grado na lang pataasin mo. Oo, Dok. Kaya mo, Dok, noted yan. Pero grabe, Dok, ang dami naming nalaman. Especially,
Yung kasama natin sila Swerte natin. sila Kuya Matt. Matatanda na yung mga yan, may edad So, akala na. ko kasi, aangkas lang ako. No, hindi ako mag-lecture. May free lecture, may free seminar. Kasi, Oo. di ba sinabi, may PowerPoint pa ako. Nako, thank you, Doc. Pasensya na rin talaga. Well, anyways, Doc, nandito na tayo sa CUDMC. Oo. Thank you. Oy, kami dapat magpasalamat, Doc, kasi ang dami naming nalaman. Di mas alam na namin kung ano yung mga gagawin namin sa susunod. Basta Parang yun hindi yun. na-stroke ka. Oo, Doc. At kung Oo. na-stroke man, maaga pong dumating. Diba? Dumating po agad para may magawa pa kaming mga doktor. Yes. Okay. Okay, Doc. Thank you. Thank you so much, Doc. Pwede ka nang